Nahihiya ka ba na makita kami ng mga kaibigan mo? Nakasama ka? Tinatanong. Pasado alas 4 ng hapon, noong 23 ng Oktubre taong kasalukuyan, isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang grupo ng kabataan sa Corrales Street sa lungsod ng Cagayan de Oro. May tumawag po sa amin, sa station namin, through hotline. Sabi nila po, may isang grupo na hinahabol ng ibang grupo ng mga kabataan. Sa cellphone video na kuha ng isang concerned citizen, makikita ang pag-corner ng ilang kabataan sa isang minor de edad. Ilang saglit pa, makikitang nagpulasan ang mga lalaki. Sa isa pang kuha ng cellphone video, makikita ang minor de edad na duguan at nakadusay na sa kalsada. Buhay pa pre, takbo nyo! Saan hahantong ang mga tagpong ito? Oh. Hapon noong 23 ng Oktubre, dalawang grupo ng kabataan ang nagrambulan sa Corrales Street, Cagayan de Oro City. Uy, uy, uy! Tigil mo, pre! Uy! Sa cellphone video na kuha ng isang concerned citizen, makikitang nagtakbuhan ang ilang kabataan. So yun na, nakalista ng yung mga suspect. Isang minor de edad na pala ang naiwang duguan. May saksak sa leeg ang biktima. Nagawa pa raw ng binatilyo na maglakad ng mahigit 20 metro bago tuluyang bumagsak malapit sa pilahan ng motorela o tricycle. Yung biktima, nakatakbo pero naano na siya, natumba. Saka yung nakakita sa kanya yung mga tao doon, yung mga bystander. Sa kuha ng cellphone video, makikita ang paghihingalo ng minor de edad na biktima habang napapaligiran ng mga tao. Buhay pa pre, takbo nyo! Pre! Oh. Uy. Ilang saglit pa, isang lalaki ang tumulong sa biktima. Dinala na po siya doon sa provincial hospital. Abot pa ng ospital yan! Makaligtas kaya siya sa bingit ng kamatayan? Isang madugong hapon ang nasaksiyan ng mga residente sa Corrales Street sa Cagayan de Oro City noong 23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pagkatapos ng rumble, isang minor de edad ang naiwang may saksak at nakadusay sa kalsada. What? Uy! Uy! Agad siyang isinugod sa ospital. Saka yung mga tao doon nga nakakita ng insidente, dinala po siya doon sa provincial hospital po. Kinilala ang biktima na si Nathaniel Ibalang, 13 taong gulang. Samantala, walang kamalay-malay ang pamilya ni Nathaniel na may masamang nangyari sa kanya. Ayon sa nakakatandang kapatid ni Nathaniel na si AJ, katatapos lamang niya magsimba nang lapitan siya ng isang kakilala. Oh, bakit? Yung kapatid mo nasaksak. Ano? Si Nathaniel. Nandun sa ospital, tara na. Naibarkada niya nga ba inidol sa moa. Lingon siya nga imamangod din na dunggaban.
Mo rin tong nidagan ko kalit dito sa pulis, akong gilantaw. Noong mga oras na yon, nasa kanilang bahay naman sa barangay Kamamanan ang ina ni Nathaniel na si Josie Ibalang. Abala sa gawaing bahay si Josie nang matanggap ang masamang balita. Hello? Oh, AJ. Ano? Ano? Bakit ano nangyari kay Nathaniel? Katong kuan ma'am, ikatulong na ako nag-anak, nag-chat sa ako nga nadunggaban do si Nathaniel. Ayon pa kay Josie, ilang kakilala ang nagpadala sa kanya ng video ng nangyaring gulo. Hindi na ako ka-istorya dahil ang katong chat, di rin ako gihatag sa, ay ganin ako dali sa kong mamagpapa na tingala sila, sige ako niilak, di na ako ka-istorya. Kuan, ipabasa rin ako ang katong chat. Laking gulat ni Josie, maging ang lola ni Nathaniel na si Rosalinda nang mapalood ang video. Ay, Diyos ko! Ay! Yung anak ko! Yung anak ko! Sandali yung anak ko! Ay, yung anak ko! Mo rin ito nga, nagsigirin ako kuan na to suka, kuan ako na silang papa po, sige na sila kuan, si mama din naglaka. Ano yun? Umiyak kami dito sa bahay lahat kasi parang hindi nakapaniwala nga totoo bang. Isinugod ng taong bayan sa pinakamalapit na ospital si Nathaniel, pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi pwede! Hindi pwede! Anak ko! Hindi pwede! Anak! Gabi ko kuan ma'am, sakit ng kayo, hindi ko kadawat. Paano nasangkot sa gulo ang biktima at ano ang ugat ng sigalot na naging sanhi ng kanyang kamatayan? Bakit ano nangyari kay Nathaniel? Ayon sa medical legal report na nilabas ng Cagayan de Oro City Police, lumalabas na isang saksak sa kanang bahagi ng leeg ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Nathaniel Ibalang, 13 taong gulang. Yung di patay ma'am. Ngayon ko siya pasaylo, inanako siya, hindi na mo balik akong anak ko nga lang, tayang kulatay, akong ipatay. Paano sinapit ng biktima ang karumal-dumal na krimen? Mabait at matulungin. Oh, Lola, ako na po dyan. Ganito ilarawan ni Josie ang bunsong anak na si Nathaniel. Butaan ko ito siya na bata, ma'am. Kuan. Tinabangon. Anak, ginawa mo na ba yung assignment mo? Opo, ma. Tapos ka na po. Sasamahan mo ba kami magsimba sa linggo? Mama, ako na lang po mag-isa. Bakit? Binata ka na ba?
Anak, nahihiya ka ba na makita kami ng mga kaibigan mo nakasama ka? Hindi naman po. Hinata na nga. May sarili mong lakad. Sige. Sigurado ka, tapos na homework ha? Apo. Pag utusan namin yun na mag-ibig ng tubig, mag-ibig yun. Pag, ganyan yun kabait, ma'am. Hindi yun masakit sa ulo nga bata. Bukod sa pagiging mabuting bata, talin din daw si Nathaniel ayon sa kanyang pamilya. Time na ako sa gasto na to, nagsimba mi sa magulang isa. Itinanggi rin ng mga kaanak na miyembro ng kahit anong grupo o gang si Nathaniel. Wala, ang katong iyang nakuyugan, ma'am, wala ko kaila. Katong iyang barkada dito sa Gaston. Pero derira, amo rin mga silingan. Katong pagkitabo niya, wala na mo na ilan kinsa yung kauban. Wala, may grupo nga kumangod. Silbi na kwanda sa mga KLP daw. Kwenta ni Josie, nung araw na yun, tulad ng nakagawian, nagpaalam si Nathaniel sa kanila na magsisimba. Ayaw pa nga raw siyang payagan ng kanyang lola, pero nagpumilit ang binatilyo. Ma, alis lang ako ah. Oh, saan naman ang punta mo, anak? Magsisimba lang. Oh, di ba may trabaho pa kayo ng tiyong mo? Saka na yun la, nakabihis na ako. Alis ka rin? Oh, magsisimba lang. Magbibihis lang ako. Sabay na tayo. Di na, mauna na ako. Mag-uumpisa na yung misa oh. Ala. Ingat anak ha. Ma, mauna na ako. Ingat ha. Yung pangatlo kong anak, sabi niya nga, ka Nathaniel, na wag sana umalis kay dadalhin niya sa trabaho niya. Kaso nakabihis na, sabi niya magsimba na raw siya. Kaya ganoon na lamang ang pagkakabigla ng pamilya sa sinapit ni Nathaniel. Kaya parang hindi talaga namin matanggap na yung araw niyo, nadinig ko pa nga siya. Yung, pagka, bigla lang namatay. Nagtungo sa crime scene ang Cagayan de Oro City Police para simulan ang investigasyon. Yung mga biktima, doon yung galing at saka yung suspect. Hinabol na yung grupo ng biktima ng mga suspect saka dito. Pagdating dito, naiwan yung isang biktima, yung dalawang biktima nakaalis na. Yung isang biktima dito na siya na corner. Natukoy ng mga otoridad ang dalawang grupo na nasasangkot sa rambulan, ang grupong SSD at grupong KLP. Sa aming investigation po, yung biktima po, ang kanyang grupo ay KLP po, kaibigan lang po. Yung mga suspect, ang grupo po nila ay SSD, Soy Shit Dead po ang pangalan. Sa patuloy na investigasyon ng Cagayan de Oro City Police, lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpang-abot ang dalawa magkalabang grupo. Meron na history ng ganang grupo na may awayan na. Kung nainit hanggang uminit ng ulo, doon na nag-away-away ng dalawang grupo. Noong araw na yon, ipinatawag sa himpilan ng pulis ang mga kaibigan ni Nathaniel na itinago namin sa mga pangalang John at Ivan, kapwa minor de edad. Kakatapos lang po ng misa nung sinundo ko si Nathaniel sa simbahan. Brad! Hanap tayo ni John at Patrick. May meeting daw. Tungkol saan? Pinatawag ko po sila para bantaan. Dahil po sa panggugulo ng SSD. Kakain naman sa kabilang barangay. Akala ko ba titigil na sila sa... Palabas lang yun. Kakaharang na ng mga tropa natin sa KPL. Kwento din na John at Ivan sa Cagayan de Oro City Police. Sa gitna ng pagpupulong, dumating daw ang grupo ng SSD. Doon na yung komosyon, unang komosyon na nangyari. So nagtakbuhan yung grupo ng mga biktima habang sila ay hinahabol ng mga grupo ng suspect.
Mahigit 1 kilometro ang tinakbo ng magkakaibigan, makalayo lamang sa mga suspect. Pero sa kasamaang palad, inabutan sila ng kalabang grupo sa Corrales Street. Sinugod naman sila at saka nakatakbo doon sa may Corrales. Doon na yung nangyari, hinahabol sila habang pinapalo ng iron bars. Sa katirikan ng araw at sa harap ng maraming tao, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Cagayan de Oro City noong 23 ng Oktubre. Walang nakaawat sa mga suspect ng bugbugin at saksakin ang isang minor de edad sa kalsada. Ang 13 taong gulang na si Nathaniel Ibalang namatay dahil sa insidente. Sa investigasyon ng Cagayan de Oro City Police, lumalabas na dati nang may alitan ang grupong SSD at grupong KLP. Parang away-away ng grupo, kaya po nagresulta po ng pananaksak po. Kaya po nasaksak doon. Akala ko ba titigil na sila sa... Palabas lang yun, Brad. Kwento ng mga kaibigan ng biktima na sina John at Ivan sa mga pulis. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating ang grupong SSD na may dalang mga bakal. Takbo! Doon na raw sila nagsimulang tumakbo at tumakas. Yung dalawang witness na kasama ng biktima iwas sa mga grupo ng mga suspect. Ma'am, nag-meeting lang po kami. Tapos bigla nila kami sinugod. Ayon sa mga testigo, mula sa Gaston Park, halos 1 kilometro ang tinakbo nila para lamang makalayo sa kalabang grupo. Sa kasamaang palad, naabutan ng mga suspect si Nathaniel sa Corrales Street. Naiwan yung biktima dito sa kasama niya. Kaya doon, pagkatapos ng na-cornet dito siya nasaksak. Matapos saksakin ng biktima, tumakbo ang mga suspect at tumakas. Kahit duguan, nagawa pa raw ni Nathaniel na maglakad ng humigit kumulang 20 metro. Nakapunta siya dito. Itong may yung may team na dito sa daan. Ito po yun, dito na po siya yung dugo niya yung tumatagos na sa kanya. Dito na siya nawala ng malay. Sa presinto, positibong kinilala nila John at Ivan ang dalawa sa miyembro ng nakalabang gang. Lalabanin niyo ang sumaksak sa kaibigan niyo. Hindi ko po kilala, ma'am, kung sino pong sumaksak kay Nathaniel, ma'am. Pero yung dalawa pong kasama nila, kilala po namin. Sila po si George at saka po si Gian. Inatago namin sila sa mga pangalang Joshua at Gian, parehong minor de edad. So na-identify nila yung kasama ng nanaksak. Doon daw nakatira doon sa may Bara Makabalan. Doon pa yung mga away ng mga batang yan, sir. Palagi na nga lang ko sila nagugulo sa lugar ho namin. Kilala niyo ba ang sangkot sa gulo? Ito nga po, sir, oh. May video po ako ng pananaksak kanina. Kilala kayo mga yan, sir. Tara ho, samahan ho namin kayo. Halika. Sa tulong ng barangay, natunto ng mga pulis sina Joshua at Gian. Nang makausap ng mga pulis ang dalawang minor de edad, pinangalanan nila ang mismong sumaksak kay Nathaniel.
Kinilala nila ito bilang si Raul Lumamba Jr. o mas kilala sa tawag na Badji, 18 taong gulang. Nagsabing ang sumaksak po sa biktima ay yung si alias Badji na nakatira po doon sa Gusa. Agad nagtungo mga pulis sa bahay ni Raul. Opo. Ano yun? Hinahanap po namin si Raul Lumamba. Ako sir yung tatay niya. Pero kahapon pa ko siya hindi umuwi dito eh. Nasangkot sa gulo ang anak niyo, tatay. Nakasaksak po siya. Kung sakaling umuwi siya, makipag-cooperate na lang ho kayo sa amin. Magdamag hinanap ng mga pulis si Raul pero bigo sila na makita ang suspect. Kami ay patuloy na hinahanap namin yung suspect. Nandun kami sa area na paikot-ikot. Kinabukasan, isang tip ang natanggap ng mga pulis na nasa bahay ng kanyang kasintahan sa barangay Gusa ang suspect na si Raul. Raul Lumamba. Ikaw ba si Raul Lumamba? Bakit po? Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Kung saan siya? Bakit? Sir, sandali lang. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Yung tanghali, yung may informant po kami tumawag na yung nakita na yung suspect. Na-recover rin sa suspect ang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Ito ba ay sa'yo? Tama? Sumama ka sa amin. Doon na na-recover sa kanyang posisyon yung gamit na kutsilyo sa pananaksak. Doon, hinuli at saka binasahan ng kaniyang rights sa iyang constitutional rights. Sa presinto, hindi na nagawa pa ni Raul na itanggi ang krimen. Hindi ko sinasadya yun. Buwa lang siguro ng tensyon kaya ako po siya nasaksak. Sir, di ko talaga sinasadya yun, sir. Inamin po niya, ma'am. Sa panayam ng One Mindanao ng GMA Regional, iginit ni Raul na self-defense ang kanyang ginawa. Mga kutsilyo nila ispik. Mga akong gibot nga. Kukul na lang ni. Para mag-ginaon sa mga ito nga. Kukul na mo. Nabiyaan mo nila itong gun. Nasapon na mo. Mga ito nga. Ako ito. Hindi ko na lang. Hindi kulata. Hindi bunalan. Pagmagbunan. Mga order ito. Pahayag ng suspect, nadala lamang siya ng emosyon kaya niya nagawa ang krimen. Mga nga. Napanan na nadala raw ng kaulit ato. Nadala raw ng kaulit. Wala na ako gituyo. Pagkaming kay pagpungko niya kay. Niluko mo dyan. Murag nasakitan niya sa pagtumbag sa kilid. Kaming kay pagluko niya kay buwan. Pag-release po na ako. Mensahe ni Raul sa pamilya ng biktima. Nagpasaylo kung nagtabo at mga Domingo. Kung tama pasaylo ko nila kung masama ilang kuwan ng kaso ako na pagdasahan. Pero kahit anong paghingi ng tawad ng suspect, hindi na may babalik ang buhay ni Nathaniel. Sakit na nabuhat sa aking anak ko. Dapat maupo ng tatay mo ko ang sa'yo. May tabo. Hindi mo madalag-dalag, sorry. Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Cagayan de Oro City ang suspect na si Raul Lumamba habang dinidinig ang kasong murder laban sa kanya. Nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare Development o CSWD ang mga minor de edad na suspect na sina Joshua at Gia habang pinaghahanap pa rin sa ngayon ang 3 pang suspect na sangkot sa krimen. 6 po sila yung napailan ng kaso ng murder. Yung una, yung si Raul Lumamba Jr. Saka yung 4 na minor, yung kasama nila,
Saka yung isa alias Kinley po. Hindi na po siya minor, 19 years old po siya. Bali, 6 po sila lahat. Noong 3 ng Nobyembre, inihatid na sa huling hantungan si Nathaniel. Masakit para sa pamilya ng binatilyo na sa malagim na krimen magtatapos ang kanyang buhay. Hiling ng pamilya, patigil na ang away ng mga kabataan sa kanilang lugar at sana ay wala nang iba pang maging biktima ng gang war. Sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.